sobrang dami ng mga pagbabago sa mga rules dito sa Canada. So especially dyan yung nauna na, yung student na mass deportation nga ang gagawin nila. Pauwiin yung mga student at wala ng planong PR or permanent resident. Kaya ngayon, nagkaroon sila ng mass protest sa iba't ibang part ng Canada, sa iba't ibang province dahil nga nagastusan na daw sila, yung mga pinangako sa kanila na permanent residency nasa na daw. Why all of a sudden biglang ganyan nga, pauwiin sila. And then now yung sa low wage na yun ng mga temporary foreign workers natin na ang daming nako-confuse kung tutuloy pa daw ba sila, kung maapektuhan daw ba sila. And then sumunod pa yung visitors visa na yung mga iba naka-schedule na nga ng pagpunta rito. And may mga naguguluhan pa rin po hanggang ngayon na gusto ko sanang linawin sa inyo. Dahil yung iba nga daw, nakapasok na yung LMIA na hindi ata nila naunawaan masyado na until August 28, 2024 na lang po pwedeng i-process yung LMIA ninyo para maging working permit. So yung iba po kasi sa kabila ng pagpapaliwanag natin, may mga nababasa pa rin akong comments, ang sabi nila, "Sir, na-process na po yung LMIA ko. Makakakuha pa rin po ba ako ng working permit?" So anong araw na po ngayon? Lagpas na po ang August 28. Kung yung inyo pong LMIA ay naiprocess pa lang, or let's say kakakakuha nyo pa lang ngayon at ngayon nyo lang po ipaprocess ng online para po sa working permit ay hindi na po aabot. Pwede nyo pong itry ang mag-plug polling, yun nga lang po, that is too risky. And I'm sure na talagang natimbrehan na rin doon yung mga nasa border na hindi na nga po i-allow yung mga nasa low wage. Ngayon marami po ang naguguluhan. So ilalagay ko uli sa screen para po may idea po yung lahat. New tightening measures for the low wage stream. Starting September 26, 2024, certain LMIA applications submitted for the low wage stream will be affected by the following tightening measures. So, ito po yung unang restriction, mga kabayan. Iisa-isahin ko po sa inyo itong tatlong restriction. Unang-una, certain LMIA application for low wage position in census metropolitan areas with an unemployment rate of 6% or higher won't be processed. Sinabi ko na nga po sa inyo, 6% and above, yung mga unemployment rate sa iba't ibang provinces, hindi na po sila magpa-process ng LMIA. So mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung saan na lang po kayo pwedeng mag-apply na nagpa-process pa rin sila ng LMIA para po maiwasan ninyo na magpasa doon sa mga 6% and up na unemployment rate dahil hindi na nga po sila nagpa-process ng LMIA. So masasayang lang po yung inyong application. And then ang restriction number 2 po, the current 20% cap of the proportion of low wage position is being reduced to 10%. So dun sa mga nagtatanong, "Sir, nandito po ako sa Pilipinas, sa agency sa Pilipinas, nag-a-apply na po ako, ano po ba, apektado po ba kami?" So, expect nyo na po na mayroong pagbagal do sa inyong application or possible po makancel. Alam nyo po dito sa Canada, minsan po kahit po, ito po i-share ko na lang din sa inyo. May mga subscriber po tayo, may visa na, may kontrata na, may LMIA na, may plane ticket na po papunta rito, na-cancel. So marami pong ganyan. So hindi po porket may visa na kayo, siguradong sigurado na po yung pagpunta nyo dito. Marami pong nagko-comment sa YouTube channel natin, nagme-message sa akin, "Sir, kasado na po yung alis ko Meron na po akong visa papunta dyan sa Canada." Biglang nag-back out po yung employer. So anytime po, pwedeng mabago ang kapalaran ninyo papunta dito sa Canada. Kaya nga madalas sinasabi ko nga po sa inyo, kung may plano po kayo mag-apply papunta ng Canada, sarili ninyo na lang po muna. Mahirap po kasi yung ibino-broadcast natin kagad and then magkakaroon po tayo ng ganitong malaking disappointment dahil nga po biglang nagbago ang lahat sa buhay natin. And then the number 3 restriction guys is ito nga po, the maximum employment duration for low wage position is being reduced from 2 years to 1 year na nga lang po. So yung dati na dumarating dito na mga TFW or temporary foreign workers is 2 years contract, ngayon magiging 1 year na lang po. Let's say nakakuha nga po kayo dito ng mga low wage position do sa mga mabababa na unemployment rate sa province kung saan nga mababa yung unemployment rate. Ang kontrata nyo na lang pong makukuha is 1 year. Medyo medyo tricky kasi unang-una, yung pag-apply pa lang po ng permanent residency, kailangan meron kayong at least 1 year. Kalimitan po 1 year. So kailangan mo pang mag-renew para ka makapasok doon sa application mo. Dahil syempre kapag nakakuha ka na experience na 1 year, pagka-renew mo, doon ka naman mag-aantay ng iyong application. Unlike before na yung 2 years contract,
yung 1 year na i-apply mo, and then yung another year, mag-aantay ka na lang po ng iyong process ng iyong permanent residency application. At ang isa pang napansin ko sa inyo, marami ang nako-confuse, ano po ba yung high wage, ano po ba yung low wage. So wala silang idea, ano ba yung position na ina-applyan nila, kung pasok ba daw sila sa low wage o sa high wage. So ito nga po, ilalagay ko po sa screen, nakalagay po diyan, the wage being offered for the position will determine if you need to apply for a labor market impact assessment LMIA under the stream for high wage position or the stream for low wage position. Each stream has different requirements. If you're offering a wage to a temporary foreign workers, the provincial or a territorial median hourly wage, you must apply under the stream for high wage positions. At ang below naman po, the provincial or territorial median hourly wage, you must apply under the stream for low wage positions. So ilalagay ko ulit po dito sa screen para po may idea po kayo guys. Ito po yung mga median hourly wage by province or territory. Ito pong nasa right side, ito po, median hourly wage as of April 2, 2024. Ito pong nasa kanang bahagi. Ito po ngayong iba't ibang province na median hourly wage of April 2, 2024. So for example, itong British Columbia, 28.85 ang kanyang median hourly wage. So kung bumaba po diyan ang inyong hourly wage, so that is considered as a low wage. So kung tumaas naman po diyan, that is high wage. So para po may idea kayo, ayan po, titigan nyo po munang mabuti. Ilalagay ko din po sa description below kung saan nyo po makikita itong mga ipinopost ko dito sa screen para po may idea kayo. At ang isa pa pong ikinalilito ng karamihan sa atin, ano daw po yung mga provinces or mga cities dito sa Canada na pwede pong magkapag-apply ng low wage. Isinearch ko na po ito kanina para dun sa, kasi after kong magawa yung isang video na na-explain ko na nga po ito, marami po ang naguluhan. Kung sila daw po ba ay may chance pang ma-renew, kung sila daw po ba ay pwede pang makapag-apply ng LMIA, kung mapapauwi na daw ba sila. Nakakaawa. Sa totoo lang, naawa ko doon sa mga kababayan natin na medyo pero ito nga po ay may tinatawag na exemption. Ilalagay ko po uli sa screen. Ayan po para malinaw ha. Exceptions will be granted for seasonal and non-seasonal jobs in food security sectors, primary agriculture, food processing and fish processing, as well as healthcare and construction po. So ulitin ko po ha, healthcare, agriculture, and food processing and fish factory, yung mga ganun po. So kahit papano po, mababawasan na yung isipin ninyo kung kasama kayo dyan sa mga nabanggit natin na exemption po. And then ito po yung inaantay ng karamihan sa atin. Yun nga po, ano po ba yung mga provinces na kung saan pwede po kayong mag-apply as low wage? So ipapakita ko din po maya-maya yan sa inyo. Kasi nakakaawa nga po yung iba, naguguluhan. Kailangan daw ba nilang lumipat ng ibang province para doon maghanap ng LMIA? Yung iba medyo okay na sa trabaho, biglang nagkaganito nga po. So ito ilalagay ko po sa screen para may idea po kayo. So bali na dito tayo ngayon guys sa Statistic Canada. So ito kaka-release lang nitong August 9, 2024. So isum po natin. So nag-start siya guys sa may pinakamataas na unemployment rate dito sa Canada. Which is ito nga pong matataas ang unemployment rate sa Canada. Ito yung hindi na magpa-process ng LMIA para sa mga low wage stream. So dahil ang hinahanap nga po natin is yung mabababa ang unemployment rate kung saan pwede po kayong magpasa. So ito, unahin po natin tong mga mabababa. So dahil nga po itong Quebec ay nag-start na ng September 3, 2024 na hindi na sila magpa-process ng LMIA sa mga low wage, hindi na po natin siya isasama dito sa kahit sabihing mababa yung kanilang unemployment rate. So jump na po kagad tayo dito. Thunder Bay, Ontario 3.1, Yellowknife Northwest Territories 3.3, Whitehorse, Yukon 3.6, South Central Ontario 3.8, Victoria, British Columbia 3.9, Central Ontario 4.6, Saskatoon, Saskatchewan 5.0, Iqaluit, Nunavut 5.1, Niagara, Ontario 5.3, Sudbury, Ontario 5.4, Winnipeg, Manitoba 5.4, Halifax, Nova Scotia 5.5, Vancouver, British Columbia 5.8,
Southern Coastal British Columbia 5.9, Yukon 5.9. So ito pong mga susunod na ipapakita ko sa inyo guys. Ito na po yung mga hindi na nagpa-process ng LMIA sa mga low wage. Kasi nga po, ang sabi nga po doon, 6.0 pataas, hindi na sila magpa-process ng LMIA. So makikita nyo po ito dito. Pakita ko lang sa inyo yung ilan, 6.3, 6.4, 6.5. Ito, itong Southern Saskatchewan 6.5, Montreal, Quebec, itong mga to, London, Ontario 6.9, Hamilton, Ontario 7.3, Toronto, Ontario 7.6, Windsor, Ontario 9.2, Newfoundland and Labrador 11.5. So may pinakamataas po ito. Sumunod, Northern Alberta 11.6, Northern Manitoba 33.6. So ito po yung mga lugar na hindi na nagpa-process ng LMIA. At ang nagpa-process, ito po ang makikita nyo to, 5.9 pababa po. Ito, pababa, yung mga nabanggit ko nga kanina. So yun guys, yung i-search ninyo sa paghahanap ninyo ng trabaho kung low wage po yung inyong ina-applyan. So ngayon guys, na may idea na po kayo kung anong ibig sabihin ng high wage sa low wage, and may idea na rin po kayo kung saan yung mga province na mabababa ang unemployment rate, kung saan may chance na makakuha pa po kayo ng LMIA. And please guys, samahan nyo lagi ng dasal, and hindi pa po katapusan ng mundo. Kaya nga nang lagi ko sinasabi sa inyo, ang mga rules dito sa Canada ay palaging pabago-bago. Hindi po tayo pwedeng maging kampante. Kaya nga lagi kong madalas sinasabi, mag-ipon kayo. Kasi lalo pat hindi pa mga permanent resident. Even kami po, ako po, naka-process na yung aking PR application. Napakarami po namin. Madalas po ako nagbabasa dun sa aming group na ang dami po. May mga nagpasa na ng January, February, March, April, na until now is nag-aantay po sila. Meron na silang mga kagaya ko. Meron na po kasi akong AOR, pre-arrival, biometrics, eligibility pass. So nag-aantay na lang po kami. Marami ang nagsasabi base dun sa group, sure na yan. Lahat naman halos na may ganyan is na-approve. Pero even ako po, hindi po ako kampante. Aaminin ko po sa inyo. Pero lagi ko po kasing sinasabi, Lord, ikaw na po ang bahala. Kasi naniniwala po ako sa mga plano mo sa akin. Kung hindi po para sa akin ang Canada, hindi po ako natatakot na umuwi ng Pilipinas. Bakit po? Malayong-malayo na po kasi yung buhay ko sa buhay ko noon. Na noon isang kahig isang tuka, wala po akong sariling tahanan. Pag umuulan do sa bahay namin, talagang lahat ng timba ay nakasalok na. Ngayon po kahit papano, do sa mga matatagal na sa channel ko, nung nagbakasyon ako, marami ang natuwa dahil nakita nila kung ano yung mga naipundar ko. So ako po ay nagpapasalamat, napaka-grateful ko po kay Lord kasi kung ano po yung mga bagay na meron ako ngayon, kaya nga po i-share ko sa inyo para po kayo magkaroon ng idea, hindi kayo mapahamak at kahit papano makatulong po ako sa inyo dahil alam ko po yung mga pinagdadaanan nyo at pinagdaanan ko yan before. Kaya sa pamamagitan ng paggawa ng mga ganitong video ay makatulong po ako sa inyo. So anyway, yun nga po. Hindi ako natatakot na kung talagang ang kapalaran ko ay sa Pilipinas dahil sanay naman po ako sa wala at ako po ay naniniwala sa simpleng buhay ay talagang masaya dahil kung uuwi po ako ng Pilipinas sa susunod na mga panahon dahil hindi talaga para sa akin ang Canada, masasabi ko pong yung buhay ko ay malayong-malayo na sa buhay ko dati. Mga kabayan, hindi pa po katapusan ng mundo. Porket kayo po ay wala sa Canada or hindi na matutuloy yung inyong Canadian dream, marami pa pong bansa na pwede kayong itry. Itry nyo po New Zealand. Ilalagay ko yung link ng government ng New Zealand kung saan pwede kayong mag-try mag-apply ng work, ng student permit, lahat na po. Ilalagay ko din po sa description below dito sa video ito kung saan pwede kayong mag-try sa New Zealand. Sa ngayon po kasi nagkakahigpitan dito sa Canada. Marami ang nagsasabi dahil nga nalalapit na ang eleksyon. Kasi before po na naglabasan itong mga ganitong issues, itong mga ganitong pagbabago sa rules ng Canada, marami po ako nababasa, napapanood dito sa mga news na yung si Prime Minister Trudeau paglabas, maraming locals, mga Canadian na nagagalit na napakamahal na nga daw ng renta, can afford na marami ang Canadian citizen na mga walang trabaho. So sobrang gulo na. And then yung mga iba pang mga balita dito na bumabawi nga daw ang Prime Minister sa mga locals dito is it's too late na. Kasi para nga daw mabigyan ng daan yung mga citizen na magkaroon ng trabaho na kung saan na-occupied na ng mga temporary foreign workers. Kaya nga po tayo nakakaranas ng mga ganitong pangyayari. Kaya nga lang, sabi nga nung iba, it's too late. Bakit ngayon pa? At ang nangyayari,
dahil nga sa pabigla-bigla na mga desisyon na kung saan parang ika nga ay wala ng tiwala yung iba, na parang naglabas sila ng rules na kagaya ng sa Visitors Visa hanggang February 28 pa, 2025, and then bigla, all of a sudden, biglang close na, tigil na, stop na, effective immediately. So marami ang na-disappoint na parang ba't ganun yung mga desisyon ni Canada. So sobrang dami pa po. Kaya for me, this is not the right time para po pumunta kayo ngayon dito. Hindi ko naman po, hindi ko kinakat yung dream nyo na mag-Canada. It's up to you pa rin po. Pero dahil nga po sa mga ganitong naglalabasan at may mga pinalo po kasi ako ditong immigration consultant na talagang nagbibigay sila ng magagandang informasyon. And may natutunugan po tayo na sa mga susunod na araw ay may ilalabas na naman pong mga bagong announcement na sa tingin ko ay magpapabigat na naman at pasanin na naman ng mga darating ditong temporary foreign workers. So sana guys, nagustuhan nyo tong video natin at kahit papano, don't forget to subscribe, like, and share this video at nang may idea kayo doon sa mga susunod na pupunta dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye!